Okay, mayong aga sa lubat tanan. Good morning. So, nagawa ko din dito rin. Hindi ka makalabot din sa inyong mga matagarak, no? As we talk about intimacy with God, sa ating na pagsugod mo sa ating sa sining na tubig. And as you can see sa aton niya na laptop, pwede mapapitang center ng amo niya aton na sige mo yan. May ako na situation, ito tayo na tukalin lang ko, kita sa ating na province. So, hindi ka pamakaraan, hindi ka pamakaraan sa ating pagtuon. So, aray kita sa ating rin na napagtuon, knowing your Redeemer. Ang pagkilala sing lubos sa ating manlubos o kung sa ating manluluwas the Lord Jesus Christ. Kag dili kita sa ating pagtuon sa verse naton, ating verse naton, James chapter 4 verse 8. Draw near to God, and God will draw near to you. Palapit ka sa Ginoo, ang Ginoo magpalapit man sa iyo. So it takes some personal decision sa iyo. Okay? One step at a time is not enough. Okay? Twice, thrice, but more steps. No? More steps going to God. Para at least makilala din siya natin. That's why we started sa aton nga Sunday school. Para at least taagin sila, no? You learn more kung sinogin ang aton nga ginaalagan. Kaya hindi pwede nga magsulod na kita sa sining nga temple, sa sining nga church, no? Without sa aton nga knowing kung sinogin ang aton nga Redeemer. Before kita mag-abot ang Ginoo, before kita yung sa Ginoo niya, situin nga ilalagi siya natin sa Logos. But before kita magtakot sa aton nga second point and third point sa aton nga study, mayroon ko din sa short video, so, amo ni ang mga videos nga nakita ko nga nakahatag sa aton sa pagkabalaka. Kaga siguro sa bukas, amo ni ang nag-push man sa aton nga mag-desire kita, no? Mangin more passionate kita, mangin more faithful kita to the Lord. I think this is the sign sa pagbalik ka sa Ginoo. Okay? Ang inyong video, isa ito sa mga natabo days ago before some nagkalamity sa may Los Angeles o sa California. So amo niya ang giling mo nila. Look at this.
So sa mo nga time, sa mo nga time, gimmak ko din nila ang Ginoo. Okay? Let's look at the numbers. All right. Cast and flow, may nang-mention 11. Then sa moms, may 3. Itakit nila ang God na wala ko sa may nang-mention. Then sa Ilog Test, may 1. So, dinimsar nila ang Ginoo diri sa sininga pagtugro sa awards. Diri sa moment na itibutang nila, no surprise, this is a God-bless time. Sila mo na tapos sila. This one in the Hollywood Hills, causing panic and prompting yet more mass evacuations. The iconic Hollywood site not far from here. New places erupting all the time. Then, ang second one, so, muna no, hectares of damages. Hectares of damages sa sininga town, Hollywood town. Sikat na ng Hollywood sa kawas sa bukid. Then may mga mansions dira, may mga villages na binagmix sa mga balay. Pero ang muna nagtatapos sa ilo. So sad no, kung nato ng taon dira, kung makita natin sa Sokmed, ang muna ang ilang situation sa buong. So, para sa akin, tama na rin pa last days, no? When we look kung ano ang nakatapos po sa atin nga kalibutan. So, damo sa mga accident, damo sa mga earthquakes, damo sa mga volcanic eruption, okay? Sabihin na lang, ng pugin. Kaya sa atin nga pag-ibalo that every January, grabe ang blasphemy na ginahimo sa mga tao. Okay? Grabe ang blasphemy na ginahimo sa tao. That is why ang bilong kalibutan, nag-suffer and many people have died no, tungkol sa nagkatago sa aton niya sa ginahimo sa tao na. So, dahil kita natin on the next slide sa aton nga video, this is related sa aton nga topic, no? Intimacy with God and knowing your Redeemer. And kung nakita nyo may napanaw, ano sa puso, bear, kalang ginanas palibot niya, mga crocodile. Sinsabi no, gawin nyo lang, ang agaway ko sa inyo. So, nag-pass siya, alin sa left side, going to right side, sa tunga sa mga buaya, kag wala sa maano. Buto sa ngayon, kung kita, intimate kita sa ato na Ginoo all throughout the year, hindi ka man, maano. Amen? Because God is with us. Ang Ginoo kaupod sa aton. Kanami sa sinilid yun no? Ang isa ka uso, o ang isa ka bear, alin sa left side, matabok sa may right side, gaganak sa mga buaya, pero wala sa gitkaon. Hundreds of crocodiles na araw. Para doon reality sa isa ka video. Although animals na siya, pero makahatag sa lakong na overview sa aton when it comes sa intimacy naton sa Ginoo. That is why, ang kaman sa Ginoo sa aton, know me, know me, know me, know me. And as I said, as God said sa verse no, sa may James chapter 4 verse 8, draw near to me. Draw near to me and I will draw near to you. Palapit gid sa Ginoo mga utod, palapit gid. Because one thing na may anak kita sa dapat tumuon sa aton na Christian living, hindi kita magpalapit
Kung kay sino-sino, kundi palapit kita sa Ginoo. Sa time na may anak kita balatian, sa time na may anak kita problema, struggles kita, disappointed kita, no, discouraged kita, wala kita sa ibang pangapalapitan. Palapit kita sa ating na Ginoo. Alam mo na ating dito na last time, no, what does intimacy with God means? So, ang magdala, intimate means to be close, to draw near, as opposed to being far and distant. No, amo ni ang gusto gid sa Ginoo nga mag-intimate kita sa iya, magpalapit gid, maging closer gid sa aton nga Ginoo. Okay? Hindi niya gusto nga maging far kita, maging distant kita sa iya. So isa buro nga do kaawo man sa aton nga growing kay kita mismo wala kita naga get some step, no, mag-close ka sa aton Ginoo, or base may iba kita nga mga bagay na prioritize. That is why do kadal kita lang taon, do kadal kita sa aton nga Christian living. Okay? So dili makita naton nga ang buot sa Ginoo dira to be close and to draw near to God. So kung last time, no, spiritual intimacy, pagpapagyan ng kita magtugay. So dito sa atong objective. Sa atong objective, sa pagkuha natin sa sining verse, ang sining topic is this. Kung nakita nyo, as a redeemed Christian, we must know deeper who is God in our lives. Padaluman tagid siya ang pagtuon sa aton nga Ginoo kung sino gid siya. Hindi pwede na hapaw-hapaw lang. Maabot ang time na mapapuli kita sa langit, kung ako kita rin sa Ginoo, dito kasi i-ask kita sa Ginoo, anong na-learn mo sa akon from my word sa dito ka sa lupa? Kasi wala ka sa isabat sa Ginoo. Mamabot ang Ginoo pagit sa imo, ano ang mga service na nahimo ko sa akon dito sa lupa? Kag basi mahambal ang Ginoo, wala naman sa may ginobrahan. Ano to ang mga activity na nag-get involved ka? Basi ang Ginoo mahambal sa ason, wala ka man nag-get involved. Ginoon, kung nanginap lang ang mga bagay, no, kung sa lupa pa lang, kung may person na magpalapit sa imo, magpagambal sa imo, wala ka man nagitobrahan, ano ang imo nga balatsabon? Sakit buot mo. Sakit buot mo. Kaya basi, realidad man sa kabuhi mo na wala ka man galing may ginimo. That is why today, no, tako ini nga reminder sa aton, ang objective, ang muna yung aton nga nalalambuton. Okay? As we get closer to the Lord Jesus Christ, we must know Him deeply. We must know Him deeply. Hilahot agad siya ang Ginoo yung singdalong. That is why we thank the Lord for this opportunity, no? Departmentalized ng aton na Sunday school, may nagatudlo sa aton ng mga kids, okay? Nagatudlo sa aton ng mga adult and young people. So hindi pamagi inis ng Ginoo para maging closer kita sa iya. Kaya mo na nandog sa Ginoo sa aton. Ang mga bago ng Ginoo wala magpuli kita, well done, thou good and faithful servant. Ang good dahil nila magpulit ka sa langit, hindi kita makabakit sa sinanaginagat alin sa aton nga dito. Kaya sa kay Lord Jesus Christ. And also, boundary, and what his characteristics are. Ano ang iya nga inaugali? The way he works on us. Through this, we will motivate to draw near to God and to depend on His supernatural power. We will depend kung ano ang gahom sa Ginoo sa aton mga kabuhi. So gabay pa no sa atong pagtuon diri, and last time natatong tagabagay ng binuman. The first one, the unredeemed heart longs for a connection with the Redeemer. So hopefully kita na natay again na kita. Okay? Natay again na kita. God and man, or God in you, na connect ka na liwat sa Ginoo. Kaya ang Ginoo diri, ang unredeemed heart na, ang redeemed man or woman, no, ang iyang puso nagapangita na sa connection sa Redeemer. So gabay pa nga naibon nato ini,
before pa or sa last na Sunday pa. Kaya ini nga bagay, no? Importante ini, connected man siya, related man siya sa ato na dito ang sa kanina. So last time, nangyari ko siya tatlo ka mga bagay. We must know our Redeemer. We must believe to our Redeemer. We must seek our Redeemer. And second is this. The redeemed heart longs for a communion with the Redeemer. Samtang na ang redeem kita, kaging redeem na kita sa Ginoo by His grace, by His mercy, and by His love to the Lord Jesus Christ. Hopefully, ang ining redeemed heart na may anak kita will long sa communion with the Redeemer. Magapangita o kung magahandong sa nagpusoon sa aton man na manluluwas. Buot pa sa linon, ang ining hinahimutan from your home, nakadto ka diri, okay? Buot pa sa linon, harap sa imong anak, harap sa imong mind, harap sa imong heart, ang longing, ang desire, na mapalapit ka sa Ginoo para mag-get closer ikaw. And every time na mag-open ka sa imong Bible, sa imong phone Bible, no? May Bible app kita dira. Every time mag-open kita dira, or as we listen sa mga preachers, sa television, sa social media, tabo dira sa mga ina-post-post sa social media para makatumatik kita. Then nag-take kita, nag-take time kita. Yes! Kanami ina. Pupusilin mo na sa imo ang paghandong nga gusto mo kilalakon, gusto mo ikaw mag-communicate sa imo nga Ginoo. And especially sa aton gid nga pangamuyo. Ang pagpangamuyo sa Ginoo. Amo ni ang isa ka kinaugali sa isa ka Kristohanon nga nagapangamuyo gid sa Ginoo. Without prayer sa imong life, time will come. Maabot sa imo ang danger. Time will come. Ma-destroy ka. Time will come. May mga discouragement ka. Pero kung nagapangamuyo kita sa Ginoo, nag-communicate kita, nag-communion kita, okay? Ang Ginoo will enlighten us, ang Ginoo will empower us sa aton nga Christian living. So may atin siya tatlo ang mga bagay. Number one, a life of intimacy with God always brings humility. Which is, ang humility, isa ito sa mga importante sa aton ng Christian life. Pagpaubos sa tanan ng mga butang, pagpaubos sa tanan ng mga tinion. Yesterday, ang among mga topic ko about sa 2 Timothy chapter 3, no? In kids-taking drama na ni Apostle Paul, ang kinambala kita sa kanya. Kasi niya, in the last days, perilous time shall come. Dinin pang mention na dito ang mga characteristics o kung ang mga paginawis ng tao. Kag-isa rito sa mention niya, ang tao will become pride or boasters. And as we can see sa ating palibot sa buong, dumakita natin ang mga tao na nagpa-indis-indis. And same thing ini sa natabo ito sa may Los Angeles. Ano sila? Grabe ang ilang pagpabugal sa ilang mga pagulingon. They are billionaires, millionaires. They have mansions, they have properties, sports cars, jewelries. Mga ano sila, mga multi-awardee sila ng mga persons. Ang ilang paglantaw sila ng pagalingon, daw Diyos. Okay? Ito siyempre, ano na tanan sa ilang? Tamang kwarta. No? Ano ang gusto nila? Mahimo nila, mabakal nila. But then, ang wrong ng sa ila is this. They mock God during the time. They blaspheme God during the time. Then the Lord, after 2 days, the Lord showered them sa fire na hindi nila matsundihan na agrabe din kalapad-lapad. Hectares and many families, many houses, mansions na nagkalabubos nila. Could you imagine that? Kaya kung initandaan, wala sing dapat sa aton na magpabugal ay tanan sa aton iyan isang Ginoo. Iyan tanan sa Ginoo.
Stay low, stay humble. Amo na ang sa Ginoo sa aton reminders. So di ba kita naton nga ang kabuhi kami isang ka person na lapit sa Ginoo, intimate sa Ginoo, nagahatag sa isang pagpainubuson. Kasi na-sense ko pala na ako medyo far ang distance ko sa Ginoo, medyo layo. Doon ako ang distansya ko sa Ginoo. Kasi amo na niya ang time na doon nagpapugal ko, doon na ilang ako yung pag-inuwi, doon hindi naman nabi. Siguro, it's the time na magbalik ko sa Ginoo. So let's examine ourselves before God. Ay bakit pala nag-aabot ang time sa atin na layo natin nagawa sa Ginoo. Nagasaka na ang pride sa aton, kag ang humility na overpass na sa pride. So balik kaliwat sa Ginoo, balik kaliwat sa Ginoo. Kaya mo na ang ginahatag niya, nagahatag sa pagpaubos. Ano pa yung kagawa? A life of intimacy with God always brings happiness. Amo na pala ako magabot ang pagtilaw sa imo, kalipay gihapon ang imong ginagawa. Kaya mo nagali, kung alam kita sa Ginoo, kalipay ang ginatubro na. Okay, sa akin diri, ang iba sa akin nagapanaw, ang iba sa piyak. No? Ang iba diri, layo ko inabalay, hindi ko travel para makaabot diri. Okay? Pero, ang aral sa inyo, ang kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Sa mga bukid area, wala ka dito, mga churches. Ang iba na sila nagapana na 1 hour, 2 hours, 3 hours. In order for them ang worship sa Ginoo. Pero ang aral sa ila, sino na nakalayo na, tungkol ka-intimate sila sa Ginoo. Pagkawin na nila yan. Pagkawin na dito, hindi mo makita sila nakapoy, kung isa anong panahon nila. But, hindi. Aral sila yan na. Aral silang kalipay. No? So, ang muna galing, no, makita natin kung kita intimate sa Ginoo, ginaislan sa Ginoo ang kasubo sa kalipay. Sa tanan nga estilo, sa tanan nga aspeto sa aton nga pagpangabuhi. Ano man ang nagkakatago sa aton, ano man ang kaya ako na pala ang pinahambal naton. Kung may kasubo, may kalipay. Kung may kadulong, may kasanag. Kung may kapait, may katapis. Amo na no? Kung may kapigaduhon, may kabuganaan. Amo na ang kita alak sa Ginoo. Sa tanan gani nga aspeto. Basta ang gusto sa Ginoo, come to me. Come to me, draw near to me. Ay hindi kita yung madula, yan na ang grasya sa Ginoo sa aton. Ay katatlo na to, ano pa ito daw? Ano pa kita blessing sa Ginoo? Ano? A life of intimacy with God always brings honesty, humility, happiness, honesty. Amo na ang gusto sa Ginoo sa aton. Honesty is the best policy. No? But you know what? People around the world are very corrupted. Very corrupted. Corrupted naman kita mo. Since naging-form sa Ginoo ang tao, grabe ka corrupt ang mind. Then generation to generation to generation to generation, hasta sa ato na generation, the mindset of people around the world is very corrupt. That is why tayo makita natin na kung kita ng mga person, kita yung mga people of the Lord, araya sa ato niya ang intimate relationship sa ato na Ginoo, sa ato na Redeemer, ang ginabutang sa ato niya na mindset, sa ato na pusoon is honesty. Na maging honest lang kita sa tayong mga bagay. If our God is a righteous God, if our God is a right judge, He is fair sa tanan ng mga tao, hopefully kita ng mga anak sa Ginoo welfare man sa tanan ng mga respeto. So,
So muna yung makita natin, second thing ang makita natin nila, no? The redeemed heart longs for a communion with the Redeemer. Amonically, ang mga butang na makita natin, if we communicate with God through reading His Word and to pray sa iya, amuni ang ginabutang sa Ginoo sa ating mga pusoon. Amonically, ang butang, kung lapit kita sa Ginoo, may ara kita sa honesty, may ara kita sa humility, may ara kita sa happiness, pero kung wala gani, mag-aabot ang time na ara kita sa danger, mag-aabot ang time na ara kita sa big sang destroy, sa pagka-destroy. Ang discouragement, ang disappointment sa aton yan, na life. And thirdly, na makita natin dira, isa sa mga important ko rin application, no God, no happiness. No God, no happiness. N-O, no God. N-O man, wala sa happiness. But you know God, ginakilala mo Ginoo, ginakilala mo ang kalipay. And same thing no sa video, nung ginagawa na, ano ayan ang balatsyagon sa puso, sa naglabay siya. Nakulbaan ayan, o kung wala. Sa inyo lang. Kasi sa first step ka pa lang sa river mo, doon na kapag sama-sama mo, doon ka pa ni-mot pala. Pwede, nakulang mo sa crocodile. But you know what, sa siya natabok na kaginapalibutan sa crocodile. No? Wala sa maano ito mo. Ara ang pagbabay ka na. Ano ba na sa aton? I think last years, no? Ilan ang mga years ng mga naghitas. Gamot kita sa mga crocodiles sa ginagihan. Okay? Etc. Namo sa mga crocodiles. Everything. Feeling ako ng mga crocodiles. Sa nagalabay kita, tungkol nga ang Ginoo sa aton. Because we communicate sa aton na Ginoo. Natungkol nga ang aton relasyon sa Ginoo, tama kalapit. Wala ang tama. May tungkol ang sa aton ang paghihibalo kung sino ang aton niya Diyos. That is why, matungkol yun man, na kung wala kita Diyos, wala kita kalipay. Kung pinakilala ka ang Diyos, pinakilala ka ang kalipay. And then third, yung makakita natin, the Redeemer's heart, okay, longs for a commitment from the redeemed heart. So sa ako man naghihapon, ang Ginoo nagapangita o nagahandom sa aton nga commitment. Hindi lang communion, but commitment. So every year kuno may ara sa amin tubag naton nga sa New Year's resolution. Okay? Sino ba yung New Year's resolution sa inyo? Okay? Ako man nalala ko nga may ara sa New Year's resolution. Ang New Year's resolution, Lord, I will worship you at the first Sunday of the year. And after that, hindi na masimba. Nakilala ko na yan. Kaya ginayin mo na abot lang kung subong, asa pa. Or abot lang, asa subong, buhay siya. Kaya mo na yan nga, there's a solution yan. Nasilayin sa iyakan, kawaling ng Lord, I will worship you at the first Sunday of the year. Then after that, wala na. Ilang Sundays kami kita, whole year? Ilang Sundays? Kasi sa isa na Sundays, sa isa ka bulan, may 4, 5, may 5. Siguro more than 50s? 48 Sundays? Maganda mo na. Sa 48, 1 over 48 lang din siya. Or, amo na niya yung resolution. So, ang iba pa niya, kung bago year, nagano sila? Ilang ma'am? 60. Okay, 60. Ang iba pa niya, nagano sa palayan pala, sa alalayan, no? Nangako ngayon ko, kaya mag-muyal niya makakabit ko sa palayan para pagtaas ko. Lagapan lang, ang iba, tukot ng yapon. Try. New Year's resolution. Pero
come to the Bible, hindi nga resolusyon niya ang inapangita sa Ginoo. Our commitment. Siguro ito ako na-commit sa aton, Lord, I want to commit you sa mga mga bagay, I want to commit you, sino na ko sa imo, faithful ako sa imo, Lord. Doon nag-abot ako sa point niya, nagdal ka, na-stagnant ka, okay? Nag-ano ka, na-fail ka, okay? So, ang Ginoo, nagkakagumit sa aton na commitment. So, kapag pa sa aton na life, sa tahan na niya, when we say commitment sa Ginoo, hindi na siya lango nga desisyon. It takes from your heart. It comes from your heart. Kung mag-say ka, Lord, I want to commit you sa sinay na bagay, or I want to commit my life sa imo. Kag maabot sa middle, ang iba hindi ka naabot sa middle of the year mo. No? Ang iba gani, after 1 month, good life, after 2 months, ang namin din, kung nakumit ka sa Ginoo, no? starting sa sinay na year, kumit ka sa Ginoo, no? In the whole year, ay mo hapon. Then, summarize mo ang iyong commitment. Lord, ang commitment ko, salamat sa iyong mga bugay na iyong hapon. Kahit kung commit ka sa Ginoo, kahit ako magiging aguman ang the best na blessings sa Ginoo sa inyo. Commit ka mo wala sa Ginoo, commit ka mo wala. So, wala sa mga young people na natin no? Sa mga young people natin mga young people na makipagpapagin nga makanta sa Ginoo mo. Especially mga men, no? Nagatuban ako sa akin ng mga men, sa aking mga young people niya, nag-smile, but deep inside, nasubukan ako ng heart, no? Kabila na po nila ka-best na nila nga ginaini dyan. Kapag sila sa gugma na, no? Pagtalay ka muna sa amon nga place, hindi mo kapag-abot na rin, hindi pag-abot. Bawa sabi na lang lang po ng pagpusin na dito may mga men ayan ng mga butri. Dito may panawagan na sa group chat. Ay, nag-abot lang ang mga silong-silong kang natulog ng mga maya-maya dahil sa langkang na ngayon na dati nag-abot ang mga men ko. Sabi ko, men, bawi ka mo sa Ginoo. Kung hindi nyo gusto maabuman ang konsekwensya sa Ginoo sa inyo, subok pa lang ang inside na full life sa inyo. Basketball yan, ilitay ng mga basketball ka. Pero mag-serve ka sa Ginoo, mag-worship ka sa Ginoo. Once a week, inaya may dako na na-create ito sa Ginoo. Okay? So, young people, ladies, men, please, prioritize sa Ginoo sa inyong life. Migo-migo, disregard anay. Migo-miga, disregard anay. Bata pa ka mo. Wala mo sa ito, mga bata. Hindi anay na. Okay? Study anay. Tuon anay. Kag mag-pati sa suko ni mama ni papa. No? Maabot ang time na mag-idolsol ka o magsala ka sa iyong matikang. Pero kung hindi mo lang ang pagulong sa inyo, makita mo ang bunga sa presence ng Ginoo. Okay? So, ina, mga reminders na, pwede makita natin, ang Ginoo nagalong sa aton na, sa every heart, sa every heart sa tao. Galong na ang Ginoo sa commitment na, kapangita na, nagaulang na siya. Okay, sa ulit. Nakabago naman sa ako, nagtuo naman pero wala pa rin nag-commit sa kanyang life sa ako to serve me. Kaamo ginaming Ginoo, no? Wala pa rin nag-commit sa kanyang life. Doon mo man dyan po, doon wala sa changes, doon wala sa steps sa iya. So, nangutod sa Ginoo, kung ang Ginoo nag-remind sa aton, nako na siya ng blessing. No? Sa aton. So, under na sa atong pagtuon, letter A, commitment in Christ Jesus. Isa sa mga desisyon ni mo naton na makumit kita sa kay Lord Jesus Christ din. Okay?
Hindi ko man pwedeng isa-example pa mo, anong commitment mo sa Ginoo? Eh, imo na yung personal na talking sa Ginoo. And then ang letter B, commitment in Christ ministry. Ano man ang gina-entrust ng Ginoo sa imong ministry, imo ay na, padayon na ina. Kung nag-help sa iban, padayon na ina. Okay? Anong ministry? Kung wala ka pa ministry, try to study anong ministry na pwede mo mahimo para sa Ginoo. Okay? Kaya ang church, no, ako, pwede ko maka-help sa inyo. Then ang letter C, commitment in Christ Church. Okay? Body of Christ or believers. Ang muna galit na kung kita, magkakomment sa Ginoo. First one, makomment kita sa kay Lord Jesus Christ. Number 2, makomment kita sa ministry. And number 3, makomment kita sa body of Christ. Makomment kita. Then, kung mapuli na kita sa langit, tatandaan sa Ginoo, mapasol sa akon. Pastor, ang alaga dito sa lupa. Pastor Ernel, salamat yan inyong mga bagay. Commitment, hindi mo kumit sa inyong mga bagay. And same to you, pagpuli ka sa langit, ang palagin mo sa inyo. Hindi mo kumit ang commitment mo sa akin. So as we close, yan, ito sa challenge 3, knowing God is our greatest privilege. The more we know about God, the more we know who we are. The more kita galing nga magkilala diri sa Ginoo sa iyang pulong kung sino siya, the more mo natin makilala nga kaugalingon. Amen no? The more we know about God, the more we aware to make sins. Ang paginayin namin, kung kilala ba ito siya sing lubos, kilala man kung ano ang mga sala, kung ginahimo ta, o ang mga sala na dapat atong likawan. The more we know about God, the more we do good things. Makahimo kita sa maayo nga bagay. And the more we know about God, the more we know His will and His ways. So mga kaupod sa Ginoo, kung may harap pa pinaka-best na kabuhi is to have sansining knowing sa aton nga Ginoo. Knowing our Redeemer. So sa akong dali nga pagtakop, this is true in our relationship with God. It is true in our relationship with God. God's other human beings. It is our expectance or experience of God's nearness, actual proximity, as in our participation of God's omnipotence, omnipresence, to know Him, to live with Him, to encounter Him, with Him, encountering His presence. The more intensely we know Him, the more intensely we are involved with God. A felt distance from God, and often due to a distraction in trust, such as a sin or disappointment. Makutusin nyo, tandaan ka din. Ayun lang. Tandaan ka din. Yung relasyon sa Ginoo, ang pinaka-importante yun. Pinaka-importante. That's why ang Ginoo nag-challenge sa aton, palapit ka sa aton. Palapit ka din sa aton. Para mapalayo ka sa mga bagay na hindi namin. And as I said, as he said sa siningalitation, Christianity is now religion. It is a relationship. It's not a religion. It is a relationship with God. Christianity is not a religion, but a relationship with God. When we think about Christianity, hindi na yan nanungod sa religion, kundi nanungod sa relasyon sa Pinoy. So this time, search your heart and search. Every person want to please stand, and let's take time to examine ourselves. Ano man ang mga previous years
na-experience natin last year. As you bow down sa imong nga ulo, try to communicate sa aton na Ginoo this time. Kung may mga bagay pa ikaw na dapat i-recommend sa Ginoo, tungod gusto mo siya balusan sa mga kakulangan ta sa ipanan this time, amo na ni ang privilege na ginahangad sa Ginoo sa atin. Nagalong sa aton niya mga nagsusuot, the way we communicate, the way we commit, the way we commit sa ating mga kabalingon sa ating ako sa Ginoo, pray ikaw dira sa imong lugar sulod. Kung magsulilan mo ikaw sa Ginoo, suya ikaw dira. Let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, once again, we humbly come to your presence, Lord, knowing na hindi kami, Lord, worthy. Kung mga trespasser kami, Ginoo, transgressor sa imo, Ginoo, na tuo. And many things na damo kami, Lord, some failures in life, especially sa among, Lord, ng mga yearly commitment na sa iyo. Ginoo, nagalong kagalit sa amon nga communication. Nagalong kagalit, Lord, sa amon nga commitment. But many years na, Lord, nga wala na amon ang mo sa amon nga kaugalingon. That is why we felt na daw wala kami, Lord, some good results sa amon ng Christian living every year. But Lord, sa sininga time, as we start sa sininga year 2025, we recommit again sa amon Ginoo na mga kabuhi dira sa imo. Especially, Lord, sa Lord Jesus Christ. Especially sa ministry. Especially, Lord, sa church. Ginoo, kung may ara pa kami sang dapat mo sa among kabuhi. So, Ginoo, sang 60 Sundays sa isa Ginoo ka katuig, ngayon kita mong Ginoo mabis at isa Ginoo ka Sunday, ngayon kita Ginoo makasimba sa iyo. Lord, please talk to each heart sa Ginoo nga mga person, sa Ginoo nga time. Ikaw Ginoo maga-enlighten sila, maga-empower, mag-convert, Ginoo, mag-convert sa ilang ng mga kapusoon. Bless them, Lord. Bless them. Lord, kabay pa ang hindi nga tuig, maging more faithful ang imong mga believers, maging more fruitful ang outcome sa among nga ministries, and maybe souls maging, Lord, madala mo sa imong mga ilan, tungod lang sa imong pag-home o sa imong mga pag-alasya. Bless, Lord, kami sa sininga time. And as we close, sinigin mo na Sunday worship. In Jesus' name. Amen. Magaling ko ng